Magandang umaga! Nandito po kami ngayon sa Barangay Pingit, Baler, Aurora upang humanap ng aming kakapanayamin. Halina't samahan niyo po kami. Arat na! Ako po si Mary Jane Yanguas po. Tapos yung kasama ko po ay si Jamila Esteban Tay. Galing po kami sa Aurora State College of Technology at ito pong pag-interview namin sa inyo is ano lang po siya. para lang po sa subject namin Aralin lang po po namin. na ano po kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino po. So magtatanong lang po kami tatay about sa profile po ninyo. So yung una po is ano pong pangalan niyo tatay? Elpidio Chavez. Elpidio po. Ilang taon na po kayo tay? 75. Taga saan po talaga kayo? Bicolano ako ng mayroon lang akong project na sinalikat. Pero Hindi po. Saan po kayo nakatuloy po ngayon? dito ako aalaga nga ako ng Dito, pingit po ito. Ano pong trabaho po? Parang poultry po ito. Ano po? Kabuhayan po ng pamilya niyo po. Yung, di ba po may pamilya pa naman po kayo. Ano po yung iba pang pong pinagkakakitaan po nila? Ganun po. Sila nagtatrabaho sa Manila. Anak po. Sila lahat nandun kasi nagbabakasyon lang ako. Ano naman po tatay yung mga nararanasan niyo pong suliranin po habang andito po kayo? Awa ng Diyos, wala naman. Bali po tatay, baka po may ano po, may hinaing po kayo na gusto pong ipaabot po kunwari po sa mga barangay officials po dito. Regarding po sa mga ano po nila dito, mga parang patakaran po ng barangay dito. Okay pa naman kasi yung nakaupong ko bago pa, hindi pa natin masyado. Pero okay naman yun. Wala pa naman kami. Gano'ng katagal ka na ba dito, Tay? Matagal na rin ito, mga 10 years na. Yung mga nararanasan niyo po dati, Tay, na baka po may mga problema po kayo. Na naranasan po while nag-i-stay po kayo dito. Awa ng Diyos, ginandala naman nila ako, hindi naman ako nila
tumatalo. Wala pa naman. Bali po tatay, ano po yung mga isyong kinakaharap po ng bansa po natin ngayon na sa tingin niyo po is nakaka-apekto din po sa inyo? Oo. Yung number one yan, yung China. Talaga. Nakakapit po sa atin. Magbibigay na lang po ako kunwari po ng isang issue po na kinakaharap ng ano po natin na bansa po natin ngayon. Kunwari po sa corruption po, di ba po din naman po maiiwasan yung corruption po ngayon sa bansa natin. Ano po yung parang nagiging epekto din po ng corruption po sa inyo? Oo, talagang malaking kwan sa mga katulad natin na mahirap. Siyempre, imbes na mapapunta sa mga kwan kinukurap nila, sinusulo nila. Kaya, apektado tayo. Ano po, tatay? Ano po yung mga parang aspirasyon or mga pangarap pa po ninyo sa buhay na gusto po ninyong matupad pa po? Ganun. Or makamtan pa po? Na meron po. Yung okay. Magkaroon pa ng kaunting kwan para yung hindi ka naman naghihirap. Kaunting kaginhawaan. Yung kumakain ka sa 3 bisis isang araw, solve na. Siyempre, hindi nawawala sa atin yun. Dagang tanong po, tatay. Pangalan po pala ng asawa po ninyo. Ano po ang pangalan? Evelyn Good Series. Ilan po anak niyo, tay? 2 lang. Dalawa po. Puro babae. Nag-aaral pa po, tapos na. Nako. Kung na rin, pamilyado na rin sila. Ano po mga pangalan nila tayo? Amy, Irene. Ilan taon na po yung Amy po? 1940. Hindi ko na ngayon. 60, 83 tayo. 1980. 42. Alam ko 1940. 43. 43. 43. Yung Irene po. Dalawa lang na taon ang ano nila. Bali, kung Agwat po. oh, Panganay po yung Amy po. ayun. Thank you po. Magandang umaga po, Tay. Nandito po ba yung barangay captain nyo? Good morning po, ma'am. Ako po si Elizabeth Ligobalyan. Tapos, ako po, ma'am, si Arjun Hermiti po. Ako naman po si Carmela J. Riveros po. So, meron po kaming na kamatayan kanina na isa rin pong nakatira dito sa Barangay Pini. Siya daw po ay 10 years nang nakatira dito, ngunit lang daw po siya, parang katiwala lang po sa isang country. Tanong lang po ma'am namin sa iyo, bilang isang kapitan po dito sa Barangay Pini, ano po yung mga proyekto para mas mapaunlad po yung barangay niyo? O yung mga mamamayan, mas maiwasan po yung kaso?
Number one kasi pag sa kahirapan kasi may kalimitan personal, di ba? Kasi ang gobyerno naman, yun lang sa mga ayuda, may konting project, kumbaga may pagawa. May mga proyektong pagawain, kaya lang limit. Bilang pag sa barangay, kasi limitado ang pondo. Sa kahirapan ay binibigay na nga, di ba? May mga portis tayo, may mga ayuda, kaso di nagagamit sa tama. Ano po, number one yun eh, 4 Ps. Ang dami natin sa barangay Pingit, 100 plus yata 156 o 160 ang 4 Ps. Pero nandun pa yung kahirapan. Bakit? Dahil 4 Ps ka, para umasa ka sa gobyerno. Diba? Personal kasi nangyayari. Dahil may inaasahan ka. Yun na lang diba? Pero yung kami naman, pera, siyempre bilang po barangay, gusto namin mayangat ang kabuhayan ng barangay. Siguro, dapat meron kaming mga co-op or mga organization na siyang makakatulong. Kasi pag may organization ka at naka-register ka sa SEC or ano pa man, then mula sa gobyerno, may ibigay, di ba? May mga kaya lang, kalimitan na, hindi nyo kasi hindi dapat yung saninin sa mga register. Hindi natin pagagandahin. Yung mga, parang maganda yung maging dating, na maganda yung ano. May mga grant ang gobyerno sa isang sa atin, kunyari tayo, organization. May grant sa atin, pero hindi natin pinagyayaman. Maganda lang pakinggan kasi binigyan ka na ganito. After ilang years, wala na. Kumbaga, nasa tao kasi yung ikagaganda ng buhay. Kahit ibigay na isubo lahat ng gobyerno, wala tayo ngayon. Kaya hindi natin pinagyaman. Yun siguro, konting sipag. Yun lang yung maano natin kasi bilang sa barangay kasi alam natin limitado ang pondo. Yung mga nagiging galing ng mga ayuda galing national, provincial, municipal, yun lang yung ano natin. Kung ikagaganda, livelihood pag binigay mo sa una lang din. Di ba puro natin sa una. Yun yung nagiging problema namin. Kasi saan naman siguro kayo mag-interview o magtanong. Yung mga problemang pangkabuhayan, dapat nasa tao. Ay kamay pa. Kung kamay na naman. Kalawak nga, sabi nga, ang barangay Pingit ay napakalawak na lupa para gawin mong taniman. Kung masipag ka lang, may ka magugutom. Kahit lang sa sako may tanim ang mga kagulayan. Talagang yun. Yun yung ano namin. Pero siyempre, bilang punong barangay, lalo nga sinasabi, ano ba, iniisip din namin, ano yung matulong namin. Kasi mahirap. Ang pwede lang namin hikayatin ang bawat isa. Maging masipag at saka maging, tawag rin yung isip kung paano mapapaganda yung buhay mo. Kasi tayo, di ka sa Pilipinas, kung may hawak na tayo, bukas din na muna, di ba ka? Opo, yun. Pero yun, siyempre, silang po ng barangay, iniisip namin, isipin pa namin, kung ano pa yung ikagaganda. Kaya ganun po ang kapabayan. Pero punong-puno naman kami sa ayuda. Pag binigyan na ng bigas, hindi na ako maghanap buhay. Kasi may pangbigas na. Yun lang po. Kasi mas ganun gawin namin mga nalilip ko. Nasa tao. Pero pipilitin namin maging maayos yung pamumuhay nila. Pero tulungan kami. Tulong po yung personal na tulong sa sarili namin. Sa sarili nila. Natulungan ang mga nasa lumihan. Pero sa ngayon po, may mga pwede Sa panahon ngayon kasi wala. Kasi auto pa lang namin. Ikaw, November 17, po. Ngayon, sa kami mga nagisip ito ay kaperahan. Inayos pa namin sa Bureau of Treasury. Kasi marami pa kaya na inayos na sa PNP. Kailangan bago ko bigyan ng fidelity para pag-ayos sa bangko na maglabas ng pera. Baka lumampas ko ngayon yung joke. Diba? Kasi wala pa ilalim yung start namin niya ngayon. Tawag na ako sa Pasko. Pero wala pa kami pwede labas ng pera. Kaya pwede pa ganyan yung cheque.
Kasi, yeah, ito nga na isa Europe. First time mo lang po maging membro po dito sa barangay? Sa totoo ako ay nagbahagdan. Wala ako naging DHW, naging clerk ng barangay, pagkatapos naging barangay secretary, naging kagawad, naging punong barangay. Tumaas ako, unti-unti ko. Ano naman po yung mga na-obserbahan habang kayo po yung nagiging ano na Kagawad. Pagtungkol sa pagkabuhayan ba? Sa first ka naman, kasi naman kasi ang barangay naman talagang umangat naman kapag sa intras. Kasi ang punto namin dati, halos pupunta lang sa intras. At wala kami simentong daan. Ngayon ilang alley road na lang. Yung mga ilang papasok na lang kami inimentan sa calling. Huwag na bawasan. Yan lang. Ang mahal sa kuryente. Dahil gusto ko hanggang ngayon gusto kong pailawan o maliwanag ng barangay. Kaya ngayon, kumbaga, yun ang kasi lalo na yung National Highway. Diba, may kadiliman sa may tulay, hanggang papunta dyan, madilim. O yun po, kaya lang, kalimitin din sa pondo, yung pagmahal ng kuryente namin, dati bayad namin 10,000 plus. Doon, kagamitan ng barangay na, yung nasa mga 30,000 to 30,000. O halos, oo. Kumaga, yun siguro yung dapat namin, mga request naman kami mga solar lights. Kasi ang solar lights ay may lifespan lang, di ba? Hindi katulad ng mas lima ng kuryente, yun lang pag brown out. Ano naman po parang sa inyo yung mga suliranin na hinahanap mo po sa araw? Yung dito po sa buong sa barangay ng Suliranin. Kasi yun ang problema kasi naman sa tubig. Yung nabanggit niya. Pero medyo nagiging problema talaga kasi ang galing namin ng tubig ay galing din sa bundok. So yung aming bundok na maganda nun ang falls sa pinagkukunan, may masisipag mag-ikahoy. Kahit tinamnan na namin sila mga fruit bearing trees, yung panahon na ako'y konsehal, hindi pinagtahan namin, wala na rin. Hindi naman namin din siya mapantayan ng, yun ang sulir namin, tubig. Kaya walang disiplina ang mga gumagamit ng tubig. Pag may tubig, bukas lang ang rip. Hindi nila pinapatay. Dapat sana, para pag di mo gamit, iyok mo, para yung tangke natin, mapuno at pag binuksan mo, may supply tayong dadatingin. Kung running water lang siya, wala siya. Kung dating ng tubig dito, may tangke malaki doon, ibababa niya dito para ma-supply sa lahat. Ang mangyayari, walang disiplina rin ng mamamaya. Pinagawin ito sa ibang proyekto parang walang tubig lang. Tubig lang yung medyo mahigpit na pangailangan. Dito naman po sa barangay din po, ano po yung mga pambansang ito? Sa trabaho kasi maski naman lahat kasi maraming nakakatapos pero wala. Yung P12 nagpahirap lang. Diba? Tapos sana kayo. Ako din, anak ko sana graduating na kaso second year pa lang. Meron na sana, nakakahinga na sana ako ng isa. Magaganon. Kaya mahirap talaga, hindi kasi na hindi siya naging maganda ang parang naging hirap. Yung mas sana na estudyante halika, naisi-isi na lang. Magulang pinag-credit. Tapos hindi pa. Tapos, nakahirapan. Politika. Ano ba ba dito politika? Parang corruption. Sino lang din yung malapit sa kalantiyan. May ginamang. Tapos, ito na nga siya. Ikaw na nga yung wala sa kalan. Pamili mo lang din yung binibigyan mo lang. Talagang dapat makinabang. Wala. Medyo isa rin din sa panunod ko. Bago ka tumalo, may ayuda ka. Kaso, nabili na kita. Sa pamilya mo, dito wala lang wala. Yung sa ibang pamilya, hindi mo.
para bago kung siguro pag natapos yung tempo, nakikitigdalawa naman ako sa pamilya. Mayaman man o hindi, malaki man o hindi ang bahay, mas isang kilo bigas dapat pag-ahali na. Kung ngayon yung tanggapin, pwede ka may bigay sa kapwa. Diba, ganun lang, pero dapat mabigyan, pare-pare. Ito nga po, ano po yung inyong aspirasyon o hangarin sa buhay po? Personally or para sa mga Personally and personally. sa akin, sa hangarin ko. Bali kasi ako, sabi ko nga, ako sa anak ko, sabi na, sa sarili ko, bakit ko ito yung pagiging politiko ay parte na lang siguro ng kagustuhan ko gawa na dati kasi lumaki kasi ako sa dito sa tatay ko si dati may tatlo akong anak magkakasawa ko ng trabaho gusto man ako ng pagkakarap kaya sabi niya parang ganun pala nasa libo mo siguro ito yung paglilingkod ang ko kayo maglingkod kumbaga ano at saka ano ba basta, pangarap ko sa pamilya na natural, matapos natin mga anak ko. Ito yung anak ko na wala kasama dito kasi lahat sila nasa Baguio. Baga ito na lang siguro yung parang naging isang libangan at talagang dedicated ako as punong barangay dahil sa mga nagtrabaho rin naman kasi ako ng matagal sa gobyerno. 10 years ako sa provincial engineering. Siguro, pwede pa naman sana akong bumalik kaya lang bilang parang dito ako tinatawag. Parang may sa pagmamahal at pagpapari, parang dito pa tinatawag. Siguro, dahil pinanakihan, pinagislang ko ang politiko kahit ang politiko ay napakahirap dahil ang artista. Ito pwede gumalaw na parang negative kasi yung sa 10 mong ginawa, nakita na yung isa. Lahat na yun na maganda. Siyempre sa pamilya, matapos lahat ng pamilya ko, hindi man maging mayaman, maging wala. Sila na magpapayaman sa akin. Pero yun lang akong doon. Siyempre, ganun naman ang pangarap ng mga anak, diba? Lahat naman tayo dumahan sa kanila. Para naman din, sinili ang may ginito. May kutsara. Wala tayo. Sikap lang, sikap. Sa barangay naman, siyempre, gusto ko din mas mayangat pa. Maangat na ang barangay din. Nasa pangalan na tayo kasi sabihin ng araw. Sa ira pa lang, sa barangay. So, 13 barangays, pangalawa na ang barangay. Kaya natin talunin ano? Mas angatan pa, hindi talunin. Malapit sa kasi pag angatan pa ang supply per day. Kasi nasa commercial barangay ang supply. Pero mas mapaganda pa. Maiayos, syempre yung sabi ko nga ng kandidato ko bilang po ng barangay. Maiayos lang ang tubig. Number 1, tubig na. Ang barangay Pinit. Napakalaking kapag yun pa yan, kapag naipaayos ko naman maganda yung tubig sa barangay. Kung hindi mag-work ko. Kaya nga sabi natin, di baga tayo, kasi wala ko gente, basta may tubig. Yun yung aking mapaayos at maganda pa. Papaangat. Ito na po, last po, mayroon pa po ba kayong ibang pangarap sa buhay na gusto niyo pong tuparin o matupad po? Wow, around the world, yo. Siyempre, yung aging walang matinding karamdaman ng pamilya. Kasi yung number 1, di ba? Kahit anong sikap pag may karamdaman sa isang pamilya, kahit anong yaman mo, anong pera mo, pag mayroong matinding karamdaman sa iyong pamilya, walang ginhawa. Yun lang, maging buo ang pamilya. Number 1, siyempre. Tsaka, yun nga, walang anumang matinding karamdaman na nangyari. Hindi lang sa pamilya mo, wala sana maging pagsubok sa atin. Kasi pero yun nga, sabi ko lagi kong nakita na hanggang may buhay, may mga pagsubok. Baga, sa na hanggang nalalapit ka sa Panginoon, binibigyan ka niya ng challenge. Pangakaya mo. Pero sabi nga yan, laging sinasabi ng ni tatay, yun yung di ko malilimutan, na hanggang may buhay na,
may pag-asa. At hanggang may oras. Mayroong mayroong ano kaya, may tawag na yung kung paano may problema ka hanggang may oras, may solusyon yun. Ayun siguro yung din yung paano ko. Palaki kayo yung natin. Maayos dahil hindi pa kasi kami. Pero tawag ko. May sige, deliver lang. Pero sa akin, kami na lahat. Ako yung panganay. Yun lang ba? Ito po, sa last na po, sabay pagkuha po namin ng profile. Ano pong pangalan? Ako, may bayad yun, do. Maylin Santos Mobicio. Ilang taon na po kayo? 14. Eh, ba sabihin na 50, golden. Ano po? Saan po yung permanent na tirahan? Puro 5, dito lang. May blue bahay doon sa may dati. Ano po? Asawa niyo? Arnold Mobicio. Ano pong trabaho? Sa government eh. Siya ang hepe ng provincial agriculture. Provincial agriculture. At the same time, siya ngayon ang provincial administrator. Yung sa tatlong anak mo po, nag-aaral pa po lahat. Oo. Ano po Panganay yung ko mga ay pangalan? second, si Sarina Eliza. Sisi. Sarina. Sarina. Sisi. Yung Sarina niya. Si. Sarina Eliza. CZA. Sisi. Oo. Sarina Eliza. Yung Shakina Sen. S-H. Ganda pa S-H double E. Ay, di pala, Shakina, no? S-H-A. A. K. Tapos double E. E. N-A. Tapos Sen. Sen. C-C-E-N. Si muna. Si muna bago J. Si muna. Oo. Tapos yung Carl Baron. Carl Baron. Isa lang naman. Pero yung sa edad ng anak din. thank you po. Yun lang po yung So, good morning, SK Carlo. Good morning po. So, i-interviewin lang kita regarding our concerns about our community. So, may mga specific kasing problem na nai-encounter dito sa ating bayan. So, ito yung number 1 question. Paano mo matutulungan ang mga kababayan mong mahihirap? So, good morning po ulit. There's so many ways para tulungan yung mga kababayan nating mga mahirap. Specifically, katulad ko sa kabataan, hindi hadlang yung pera sa pagtulong kasi pwede mo sila i-engage sa mga educational assistance, financial assistance na binibigay din ng gobyerno. Then, doon naman sa mga hindi kabataan, napakaraming programa na pwede mo silang isama, pwede mo silang akitin. So, in that way, nakakatulong ka na. Isa pa sa pagtulong sa mga kababayan natin mahihirap is yung pag-invite sa kanila sa mga seminars na kung saan makukultivate yung minds nila na magpunta sa mas maipat sa mga pagpunta sa magandang business, pag-invest ng mga gamit, opportunities na mag-help sa kanila na mag-grow. Yes. Okay, thank you. And then yung second question, sa paglaki ng bilang ng unemployment dito sa ating bayan, ano ang iyong maaaring maging solusyon? Halimbawa, 'di ba alam naman natin dito sa kasiguran, sobrang taas ng unemployment, taas ng rate ng unemployment. So, as an SK,
SK officials, and then as nakaposisyon ka rin sa Sangguniang Bayan, ano yung maaaring maging solusyon natin dito sa rate ng unemployment? So, isa sa mga napag-aralan natin nung high school tayo and then nung senior high, isa sa dahilan kung bakit napakaraming unemployed is yung career mismatch na tinatawag. Kasi yung iba, kumukuha ng career, then ang ina-apply nila is ibang position. So, sa akin, sa tingin ko, sa part ko, kung paano ko mababawasan, is siguro yung sa katulad sa high school is mas pagtibayin pa yung mga symposium or seminars about sa career o sa pagtak ng mga trabaho na dapat nakaugnay dun sa tinapos silang course or dun sa talaga. Isa pa din is yung pagdating naman sa government sa pag-select is isa sa nagiging problema is hindi pasok yung standards dun sa individual. Kasi not to bash, parang minsan meron pa din nangyayaring padrino system, ganyan. So, kaya napakarami pa rin unemployed. Pero number one talaga sa tingin ko is yung career mismatch. And kung paano yun may iwasan is dapat ma-educate yung mga employees habang bata pa sila, habang high school pa lang. Okay. Yung last question naman, ano ang masasabi mo doon sa mga estudyanteng nanghihingi ng educational assistance para lang, kumbaga, sustain nila yung needs nila for their studies? But kasi even myself, I tried to be part of some financial assistance, educational assistance. Even before nag-enter ako ng college, marami na nagbibigay sa atin. And ako din mismo, humihingi din mismo ng tulong sa ating mga government employees. So, masasabi ko doon is napakaganda nun kasi engagement ng isang kabataan sa ating local government or sa ating government. Then, hindi naman yun negative na inaasa ng kabataan yung kailangan niyang support. Ang gusto lang ng mga kabataan is since wala silang ibang pagpunan, baka pwedeng punan naman ng gobyerno yung kahit sa maliit na bagay. Then napakalaking bagay na yung engagement mo and then yung paghingi ka ng tulong, alam mo andyan yung gobyerno nakasalalay sa iyo, and hindi yung pagbababa ng pride kundi hindi pagbababa ng pride as individual or as a student, kundi kumahanap ka lang ng good resources mo pagdating sa financial support. Okay. Oo nga naman, 'di ba? Hindi naman natin iniaasa sa government yung mga suliranin natin sa buhay. Like for example, we are asking for help. We are seeking for help sa kanila para lang ma-sustain. Yung iba kasi dito, minamasama nila yung paghingi ng educational assistance, 'di ba? Sinasabi nila, bakit dito ka nanghihingi sa gobyerno? Ano naman yan ng nanay mo? Parang responsibility naman yun ng nanay mo. Ang point naman dun, meron naman talagang fund na nakaalat for students, 'di ba? Kaya nga may scholarship kaya nga may AIX 'di ba? And MOOE also, pwede nila dun kunin yung yung pwedeng itulong nila dun sa tao. Anyway, kamusta ang iyong journey as SK and as a member of SKF sa Sangguniang Bayan? Actually, since nung punta kami sa barangay, since first session, nag-start na kami nung unang-una kong pinangako sa kabataan na free printing services. Yes. Since kauna-una nangyayari na hindi gagastos yung mga kabataan pagdating sa printing materials, ganyan, naka-ready na dito. Then, yung mga ginagastos pa lang ngayon na bond paper, sagot ko pa lang since wala namang
budget pa, hindi pa kami nakapag-alat. So, yun yung pinakang unang project namin nagawa within, wala pang 1 month. So, nakaka-proud kasi Yes. napakalaki. Yung feedback sa amin is ang dating sa tao, ginawa talaga namin yung kaya namin and yung sinabi namin during the campaign. Then, sa goods na goods din yung pagiging SKF auditor ko since meron din akong appearance, alam mo yan. Yes. Nakikita tama tayo sa mga ganap-ganap pag wala si SKF. Then, na meeting. Actually, ngayong Christmas, meron din pa-event ako na yun nga, inaasikaso. So, masaya yung journey. Yes. Even without funds, without... Yes. Dapat- Nagagawan pa rin ang paraan for the youth. In behalf of our class, we would like to say thank you for your time. Sinagot mo yung mga tanong namin. Hindi lang ako yung tinulungan mo, kundi tinulungan mo din yung mga kagrupo ko. And also, the viewers of this interview, sana marami tayong ma-encourage na mga kabataan din. And also the SKF. Sana marinig nila yung mga sinabi mo, yung mga sagot mo, 'di ba? Sana maka-encourage yun sa kanila even though alam ko kasi marami rin mga SK na wala din ni-return sa kanila na funds so that they are seeking help from the government officials para lang matuloy yung mga projects nila. And I'm so happy that you are really motivated sa iyong trabaho. And that's all. Thank you so much. Thanks for inviting me. Yes.